ulam natin. Okay guys, so nakapagligo na ako, tapos dry ko na rin ang aking buhok. Ito yung aking uniform. Hello guys, good morning! Kamusta na kayong lahat? Nandito tayo ngayon sa ating garden guys. Dito sa ating front garden. At gusto kong ipakita sa inyo kung kumusta na ang aming front garden. Tapos gusto ko din kayong i-update sa ating mga itinanim na leeks guys. Na yung mga leeks na yun ay to be consumed sa January guys. January, March, ganon. So yun po ang calzots na tawag natin dito. Yun po ay greeny grill tapos kasama ng karne. Tapos yung salsa niya is romesco. So, yun po. Hindi ko pa na-upload yung naunang video na hindi ko pa kasi na-edit guys kasi busy talaga sa trabaho. Imagine, from Monday to Saturday yung trabaho ko guys. Tapos, Sunday as in na pagod ako. Tapos, lalo na kung pang umaga ako guys na mag-start na trabaho kasi minsan pumapasok ako from 7 until 3 PM na ng hapon. Tapos, 25 minutes lang guys ng break ko. Tapos, ayun, pag tapos na akong mag-work guys, magtrabaho, as in super tired. Kaya pagdating ko na dito sa bahay, as in wala nang energy, pagod na, drained na talaga. Kaya, ayun, hindi ko pa na-edit yung video na yun guys. Yung pagtatanim ko ng leeks. So, ang gagawin ko siguro ay ano ko na lang guys, ilagay ko na lang yung video sa clip na yun para naman makita nyo kung ano yung sinasabi ko guys. So, yun nga, gusto kong ipakita sa inyo yung front garden natin. As in na super lucky at ang daming damo guys kasi umulan ng ilang araw. Siguro na basa or narinig nyo about sa Dana, yung flash flood sa Valencia. So, yun guys, as in ulan ng ulan dito. Malayo kami guys sa Valencia, 4 hours by car kami sa Valencia. So, as in malayo yun guys kasi nga yung highway dito is as in walang traffic. As in 120 kilometers per hour. Ganun talaga, ganun kabilis pag nasa highway ka. Yun nga ang iba minsan as in faster than that. So, anyways guys, gusto kong ipakita sa inyo, yun nga yung dito sa garden natin. So, let's go. Yan yung gate na ginawa ko matagal na. So, nandyan pa rin yan siya. Actually, yan lang yung provisional. Pero hindi na namin naayos guys. Okay, as in makita nyo naman na super dami ang damo dito. So, itong plant na ito guys, 1 year na yan siya. 1 year na nung April. Yeah, so as in ang laki niya na, that is lavender. Bale, tatlo pala ang itinanim ko. So, isa yan dito. Maganda kasi guys, pag may tanim kang mga ornament or herbal plants ka, kasi yung mga flowers niya, as in ang daming mga bees na pumupunta dito. And these bees, they help us pollinate our plants, our vegetables. So, ayun. At isa pa, as in masarap talaga yung, maganda yung amoy niya guys. Nakaka-relax yung amoy niyan, lavender. So, ito naman guys, every time na may nakikita ako na bulb or root ng mga lilies or whatsoever na nakikita ko dito sa garden namin, dito sa harapan ng bahay, kasi walang fence kasi guys. Ang aso namin na yung hunter, as in hinahalukay or whatsoever. Kaya, ayan, kinukuha ko tapos itinatanim ko dito sa my fence. So, alam nyo naman, my fence yan. Kaya, hindi na hahalungkat o nahuhukay ng aming hunter na aso. So, ayan guys. Oh, look at that. May kamatis din tayo dito guys. Kamatis. Kaso nga lang, hindi ko na kinuha kasi nga parang gusto niya ng tutubo. Ito, okay naman ito.
Can you see? Green lang siya. Kumuha sana ako ng basket, no? Tapos, ayan din, may mga char tomatoes din tayo na yellow. Nandyan. Tapos may green din pala dito, oh. Sana kumuha ko ng basket. Hindi talaga ako natututo, guys. No? Na pag pupunta sa garden, dapat may basket na dala. Sana. Tapos, ayan din, may mga tomatoes din tayo dyan na mga hinog na. Sayang, no? Hindi ko kukunin. So, ayan. And this flower is beautiful. I love it. So, ayan. So, ayan guys, ang itsura ng ating garden. Kawawa naman, no? Ayan guys, yung ating sunflower. Tapos, yun naman ang ating ampalaya or bitter gourd. Tapos, may mga tanim din tayo dito na, ay, hinihingal ako guys sa pagsasalita. So, ito naman guys, ang ating mga tanim na kamute. Yan, ang ating kamute. So, may mga flowers pa rin tayo. Tapos may mga bari na lumalabas, guys. Ayan. So, zinnia is one of my favorite flowers, guys. Kasi as in na, so hardy. Kahit na malamig na, as in na marami pa rin siyang flower, guys. Hindi talaga siya nag-i-stop na mag-flower. Ayan, guys, ang ating garden. So, ayun naman guys, yung manliit na mini greenhouse ko. So, ayan din yung isa nating sunflower. Tapos, ito, kung saan ako nagtanim ng garlics last year. Hindi pa ako nakapagtanim ng garlics, guys. Pero, we still have time until December. Pero, gusto kong itanim na. Kaso nga lang, yun nga, the ground is so wet. Tapos ulan ng ulan, kaya pagbungkalin mo yung lupa, as in na so putik, as in na so wet, guys. Kaya until now, hindi ko pa na itatanim ang ating mga garlics. So, hinayaan ko muna ang ating mga flowers dito. Yeah, nung isang araw, kumuha ko ng mga flowers at inilagay ko sa loob, guys, ng bahay to dry para sa ganun may itatanim tayo na seeds ng zinnias and marigolds in the next spring. Kaya hindi ko pa kaya kumuha ko ng mga flowers last Sunday or ewan ko, Saturday yata. Tapos ayun guys, as in na hinayaan ko na lang muna para hindi tutubo ang mga grass, kaya hinayaan ko na lang muna. May mga chilies and eggplants pa rin tayo. And sabi ko, everywhere may zinnia tayo, as in na maganda talaga guys ang zinnias. Can you see that? As in super. Tapos maraming mga insects na pumupunta talaga. So ayan din ang ating Tabasco chili. Kailangan ko na ring anihin guys para i-dry, para gawing chili oil. May chili oil ako guys, gumawa ako nung October. Until now, hindi ko pa na-upload guys ang aking video. Still editing. Sana matapos ko today. Kaso nga lang, may pasok nga ako today. Alas 3 ng hapon hanggang 9:30 ng gabi ang pasok ko. So, ito na guys, ang aking sinasabi na leeks. So, para siyang malaking onion guys na white. Yun ang itinanim ko. Akala ko isa lang ang lalabas. Pero, hindi pala guys. Pag isang bulb ang itanim mo, lalabas siya ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 or 4 guys. As in, makita nyo naman. Ayan. Tapos, ayan. As in, kaya ang binili lang namin is 15 na bulbs. Yun lang ang binili ko guys. Kasi sabi nga ng nagtitinda na isang isang bulb is, ang lalabas is 4 or 5. So, ayan, makita nyo naman, yan yung white na bulb. Ayan guys, yan yung onion na itinanim. Para siyang onion, pero leek nga. It's a family of onion ang leeks. So, ayan guys, ang ganda nila, no?
As in, they love the cold weather. Tapunan natin ng ganyan para hindi makita yung white niya. So, ayan guys. So, as in, super saya ko kasi tumubo na sila. Yes. Tapos, yun nga, pag January, as in, pwede na nating i-harvest and enjoy these beautiful leeks. At lalaki pa yan kasi sila guys. Tapos, dito naman guys, ito ay sage. As in herb ito guys. Kaso nga lang, hindi ko alam kung saan ko ihalo ito sa food. Kaya until now, hindi ko pa na-harvest. And I think it is the best time to harvest na. Kasi as you can see, the leaves are so beautiful and then dry. And then powdered it, I think. Yes, pwede din gawing itong tea, I think so. I hope I have time to cut these ones and harvest. Tapos ito naman yung ating lemon. As in naghihintay na siya guys talaga na itanim sa lupa. Kasi nasa pot lang siya. Can you see? As in, yeah. Kaso nga lang, hindi rin ako makadecide kung saan ko siya itatanim. Yes guys, hindi ako makadecide kung saan ko itatanim, kung saan ko ilalagay nga yung lemon na yun. Kasi pag malaki na yan siya guys, pag as in lalaki talaga yan siya. So plano ko nga na dito na lang itanim. Dito namin itanim guys, dito. Kasi nga hindi rin naman ako makapagtanim dito kasi ang daming mga damo, super dami ng damo. So dito, sana nga dito ko maitanim guys. At saka dito. Hello guys, nandito na tayo sa loob ng bahay at magluluto ako ng rice. Hindi ako kumain ng rice since ewan ko kung ilang araw na hindi ako nag-rice guys. Pero kahapon nagluto pala ako ng biko. So yun din. So rice din yun, 'di ba? So yun ang kinain ko. And now kahapon din, nagluto ako ng, guys, buto ng baboy na na-chop na siya. Tapos, gusto ko kasi ng sabaw kasi nga malamig na dito, guys. So, yun ang niluto ko kahapon. Tapos, wala namang kumain. So, may natira. Yun ang kakainin natin for lunch. Kaya, ang gusto kong i-partner doon sa mainit na sabaw, naglaga pala ko. Yun ang right term niya, guys. So, nilagang baboy, nilagang buto ng baboy or nilagang pork ribs. Yun ang niluto ko kahapon guys. Kaso nga lang, hindi ko nilagyan ng cabbage or potatoes. So, yun ang ilagay ko. Kahit hindi ko nalagyan ng potatoes, lagyan ko na lang ng cabbage because I love cabbage guys. Kaya, magluluto ako ng rice. Hello guys, so ito yung niluto ko kahapon, kaya ipainit na lang natin. Tapos, pag kumukulo na siya mamaya, ilagay natin yung ating cabbage. Ayan guys. Ayan. Tabayan guys ng pork. So, ito naman yung niluto ko kahapon guys na na biko. Malamig na kasi guys, kaya ganyan na siya. So, ang gagawin ko ay ilagay na lang sa Tupperware or balutin ng cling wrap para ilagay sa freezer. Para sa ganun, anytime na gusto kong kumain, so I can just pull up one out and then, yun, may biko na tayo. Hello guys, so luto na ang ating gulay at saka yung ating potatoes. So, kakain na tayo guys. But before ako kakain, lagyan natin ng chili oil. So, ito yung ginawa kong chili oil guys. So, lagyan natin. Okay, so nabuksan ko na. And, ayan guys, oh, so yum. As in na ang sarap guys. Lagyan din natin ng ganyan. Ng skin chili oil with yung chili, the chili itself.
Ayan, ang sarap. Maanghang nga siya, guys. But it's so yummy. And I love spicy dishes. So, ayan, guys. Okay, guys. At ito na rin lang ang natitira sa ating kimchi. So, kukuha din tayo ng kimchi, guys. Ayan ang loob ng ating kimchi, guys. So, ayan. Maliit lang, guys, na platito. Okay, guys. So, kakain tayo, guys. So, ito yung ulam natin. Tapos, ito naman yung ating kimchi. Homemade kimchi. Ginawa ko yan, guys. And a small bowl of rice. Yes. So, kain tayo. Hindi makita ang aking face. Ano? So, yum. As in, ang sarap ng sabaw, guys. Kain tayo. Potato. Hello guys, so nag-edit lang ako ng video for maybe an hour siguro. Tapos kinuha ko na yung mga aso, itinago ko na sila. Nasa garage na si Everest, tapos si Russell nasa ibang room na siya guys. So ngayon, it's 2:05 na ng hapon guys, kasi ang pasok ko is 3 o'clock. So, 2:45 dapat aalis na ako dito sa bahay namin kasi malapit lang naman kasi yung pinapasukan ko na trabaho. So, ayun guys, maliligo lang ako and then magbihis and then I'm going to work. Okay guys, so nakapagligo na ako tapos na-dry ko na rin ang aking buhok. Ito yung aking uniform. At saka guys, nakapaglagay na rin ako ng konting makeup. So, ano lang yan guys, eyebrow, eyeliner, I think, and then mascara, tapos maglagay lang ako ng lipstick, and then I have to go. It's time, guys. So, see you tonight, guys, okay? Hindi kasi ako pwedeng mag-video doon sa trabaho ko, kaya hindi ko kayo madadala. So, eto lang, guys. Okay, so see you later. Bye-bye! Okay, guys. So, ayan, nakapag-lipstick na tayo. So, medyo may kulay na ang ating face. Okay na ba? So, okay guys. So, see you later. Hello guys. Good morning. So, kagabi nung dumating ako, hindi na ako nakapag-vlog guys kasi almost 10 na. Late na kasi kaming lumabas sa work kagabi, kahapon. Yeah. So, yun. Na-late akong dumating sa bahay. Mga 10 na guys ng gabi. Tapos, umiiyak pa yung anak ko kasi pagod na pagod siya. Sleepy and hindi siya okay. So, ngayon, nandito sila kuta. Inihatid ko na rin si Hailey, yung panganay namin, guys. Kasi may school, pero ngayon, today, may field trip sila sa city center. So, nakatulog sila kuta. Ngayon, nagising na siya. And, yun guys, ngayon is Thursday. Hindi papasok sila kuta kasi she wasn't feeling well last night. So, my husband and I decided not to bring her to school today so she can recuperate.
And now I'm going to send email to the school so they know that she's not going today. And also I have to write message, WhatsApp message, yung coordinator nila sa school canteen, at sabihin na hindi papasok din sila kuta kasi kumakain kasi siya doon guys sa school everyday, and also we have to pay guys. We pay her food everyday. So kung hindi siya papasok tapos hindi mo sasabihin na hindi siya papasok, as in na babayaran mo pa rin guys. Kaya better to send her message and she can record that Lakota is not going for lunch today. So yun ang gagawin natin. And also I want to finish my my vlogs, my video last month. Noong October pa yun guys, pero medyo tapos na, konti na lang. Gusto ko sana mag-edit kagabi, mga 12 ganun guys, kasi nga 10:30 ganun guys, nagsimula akong kumain ng dinner. So medyo naramihan ko yung nakain ko, kaya sabi ko hindi ako makakatulog kaagad. At saka baka magigising ako mga around 2 or 3 ng madaling araw, kaya wake up ako guys, or gising pa ako mga 12 ganun. Kasi nga I let the food to digest first before I go to bed. So yun, nanood ako ng mga vlogs ng mga ibang mga vloggers, and also yun nga, gusto ko sana mag-edit. So ayun, hindi rin ako natuloy nag-edit last night kasi hindi ko mahanap yung cable ng laptop ko kasi wala din siyang battery. So ayaw ko namang mag-on ng lights dito sa living room at maghanap kasi nga may work din si Javi. May work din si Javi kasi maaga din siyang umaalis dito sa bahay, guys. 8 ng umaga umaalis si Javi. So ayun nga guys. So i-close ko muna itong vlog na yun guys, yung kahapon. And then, I will open a new vlog again. So, thank you so much guys for watching. Sana nagustuhan nyo. At, yun nga ang buhay namin dito guys sa Espanya. Hindi ko pa gaanong pinapakita sa inyo yung mga bata. At saka, asawa ko kasi wala sila dito guys. So, yun. Pag weekend vlog siguro, yun. As in na makikita nyo sila kasi weekday ito guys. Kaya, weekdays ito, kaya hindi nyo sila makikita unless na mag-vlog ako ng maaga. Kaso nga lang, early in the morning kasi guys is very, yun nga, very busy. Kasi nga, I have to prepare the kids' food. They have to get up and brush and prepare themselves. Yun nga, brush teeth, brush hair, prepare themselves. And then, I also prepare their breakfast para sa school. Ganon guys. And then, ihatid ko sila sa school. So, yun. Ang maganda guys, ngayon, ang maganda sa trabaho ko kasi panghapon ako this week. Last week panghapon din ako. Tapos nagsabi yung boss ko na kung okay daw na sa hapon din ako this week. So, sabi ko okay. Kasi nga, ihahatid ko yung mga bata. Pwede ko silang ihatid. Tapos yun na, hapon na lang yung problema kung sino ang susundo or kung sino ang pupuntahan nila. Kasi nga matatapos si Javi guys at 5:30 or 5 na matatapos yung asawa ko. Tapos 40 minutes kasi guys, 40 minutes to 45 minutes away kasi from us yung trabaho niya. Kaya he needs to take the car and travel for 40 kilometers to 45 kilometers guys. Kaya yun, dapat may mga mag-alaga sa mga anak ko kasi nga hindi ko naman sila pwedeng alagaan while working. Kaya mabuti na lang may friend kami, may katrabaho ako na friend. So yun na rin ang tumutulong sa amin guys na sumusundo sa mga bata. Ano kasi siya, pang morning kasi yung schedule niya every day.
So, from 9 or 9:30 until 3 or 3:30 kasi siya, guys. So, lumalabas ang mga bata from school o natatapos sila sa school at 4:30. Kaya dapat may susundo sa mga bata. Hindi naman sila pwedeng uuwi mag-isa kasi nga sa bukid kami nakatira, guys. Dapat mag-ano ka talaga, sasakay ka talaga ng sasakyan kasi nga malayo kami sa center ng aming bayan, guys. Hindi naman malayo, 4 kilometers lang, kaso nga lang kalsada kasi, guys, dadaan ka talaga sa kalsada. So ayaw naman namin na dadaan sa kalsada ang mga bata kasi nga maraming sasakyan, maraming trucks. So hindi talaga pwede silang maglakad. So ayun, my friend take good care of them while my husband is on the way home. So, pag dumating na ang asawa ko, siya na ang sumusundo sa kanila doon. Sa bahay nila or sa park or kung saan man sila. Yun, guys. So, we are so thankful. Kasi nga, we have good friends that are willing to take care of our kids for a few hours. Maybe a couple of hours. More or less every day. Yeah. Sabi ko nga nabayaran namin siya. Sabi naman niya ayaw niya. So, nakakahiya, guys. Tapos yung isa din naming friend, nag-volunteer din siya na kung wala kayong mapag-iwanan sa kanila o kung walang susundo, ako na lang, sabi niya din. So, kahapon, no, last Tuesday, siya yung nag-alaga sa kanila. Tapos kahapon yung friend ko din, nakatrabahuan ko. Tapos today, yun din yung isa kong friend. Yun, guys. So, yun nga, nakakahiya, guys. Kasi nga, yun. Buti na lang as in na mga mababait sila, guys. Kaya we are so thankful. Pag pang umaga naman ako, ang problema is, kung halimbawa, guys, maaga akong papasok, ang problema is, maaga din gigising ang mga bata. Tapos, saan ko iiwan ng early in the morning? Sa school, open sila, pero at 8 o'clock ng umaga. So, pwede kong iwan ang mga bata. Kaso nga lang, we have to pay. We have to pay for the girls. I mean, 5 euros each, guys. So, kung everyday naman na 5 euros, tapos dalawa sila, walay din ang sahod, guys. Mapupunta lahat sa sahod. sa pagbabantay o pag-aalaga sa mga bata kasi nasa school na sila, as in na safe sila doon. Tapos, din sa lunch. So, wala din lahat, guys, as in napupunta din lang sa lahat ng bayad, guys, yung sahod ko, tapos food din namin. So wala talaga akong naiipon, guys. So ayun, okay, guys. So alam niyo na kung ano ang sitwasyon ko, guys, dito. Mahirap talaga kung wala kang pamilya, guys, na malapit sa'yo. Yung family din kasi ni Habi, malayo din, sa Barcelona din siya center. 2 hours away, guys. So, bihira lang siya pumunta dito sa amin. Kasi nga, malayo. Tapos, ayaw nila, guys, yung lifestyle namin. Nasa bukid kami. Kasi nga, sanay sila sa city. Kaya, yun. Parang nabuburing siya, guys, pag nandito siya sa amin. Kasi nga, as in na super calm kasi dito sa amin. Super calm. Tapos wala kang naririnig. As in na mga trees lang mga nakikita mo dito, guys, sa amin. Kaya parang nabuburing at nade-depress siguro si Bianan pag nandito siya sa amin, guys. Kasi wala siyang ginagawa. Hindi siya makalabas na. Kasi doon sa Barcelona, as in na pagbaba mo, may kapehan, may groceryhan, may lahat nandoon na sa baba ng bahay mo. Hindi kagaya dito sa amin na you have to travel to go to the center or to the city. Yung center namin, guys, is maliit lang. Yung town kung saan kami nakatira, mga 7,500 inhabitants lang, guys. Kaya, ayun.
Doon naman may service na kaming lahat doon. May bangko, may grocery store, maraming grocery store doon. Lahat may service. Tapos, sa pinaka-city, guys, ng aming probinsya, guys, sa aming province is 15 to 20 minutes away kami lang, guys. Yes, so, as in na, maganda yung location kung saan kami nakatira kasi nga, imagine 15 minutes to 20 minutes away lang kami sa city talaga. Tapos, from our house to the center, or yung bayan namin is only 4 kilometers or 5 minutes. 5 minutes by car, guys. So, ayun. So, guys, yan ang buhay namin dito sa buhay bukid dito sa Espanya, sa probinsya ng Espanya. Sana nagustuhan nyo, guys, ang aking vlog. Please like, samahan nyo kami kung ano man yung journey namin dito sa Espanya para makita nyo kung ano yung culture, kung paano ang buhay dito sa Espanya, guys. So, yeah. Subscribe, like, and share. Comment down below din, guys, kung ano ang mga gusto nyong malaman dito sa Espanya para sa ganun pwede kong gawing vlog or whatsoever, guys. So, thank you so much again, guys, for watching. And hope to see you again very soon. Bye! Take care always and God bless.